po ay lumalapit at talagang humihingi po ng suporta sa aming kongresista, sa aming buting Congressman Emerson M. Pascual. Ako po ay isa sa taga Nueva Ecija po na talagang isa po ako sa mga nangangailangan ng debosyo. Maliban po sa akin, napakadami po dito sa Nueva Ecija na mga kababaihan, hindi lang kababaihan kundi mga kalalakihan din na kailangan rin po talagang mabigyan ng aksyon, solusyon ang kanilang mga buhay pag-aasawa. Dahil hangad po nating lahat ang masaya at buong pamilya. Subalit, kung nagkakaroon na ng mga pisikalan at pang-aabuso na hindi na makatao, dapat na po itong tuntukan. Kung ito po ay nagiging paulit-ulit ng wala ng respeto, wala ng pagmamahal, bakit po mananatili pang magsasama ang dalawang mag-asawa kahit sila ay kinasal sa pare, sa simbahan, sa huwes at kung saan pa. Pero pagdating sa kanilang pagsasama, sila lang ang nakakaranas, nakakaalam nito. Kaya walang say dapat yung iba, no? Yung nasa paligid na dapat magsama pa rin. Kailangan pa bang magsama ang nakakasakit na, nasasaktan, nabubugbog, hanggang sa mamatay na halos? Wala ho tayo sa ganung sitwasyon. Alam po natin yan. Kaya po kami, ang hinihiling namin ay hindi pangusga. Ang hinihiling po namin ay suporta. Dahil hindi po man ito ay para sa inyo, dahil kayo ay buo ang inyong pamilya, masaya kayo. Salamat at ganun po ang nangyari sa buhay ninyo. Pero sa kagaya po namin na hindi po kami pinalad, sa kabila ng aming nais na magkaroon ng buo pamilya, pero hindi po talaga kinaya. Dahil maaaring mawala na ang aming respeto maging sa sarili namin kung ipagpapatuloy pa namin ito. Kaya kung baga ako po ay isa sa mga naging biktima ng ganitong pagsasama. Parehas kaming naghahanap buhay, parehas kaming nakapag-aral din na dapat alam mo yung respeto ay nandoon dapat sa pagsasama. Subalit aadhin pa ang pagsasama kung wala ng pagmamahal, respeto ang isa. At ikaw ay patuloy na nais mong mabuo ang pamilya mo, pero ang kasama mo patuloy na gumagawa ng mga bagay na hindi dapat. So, pambababae, number one din yan. So, yan po ay, sabi ko nga, magkaroon na ng bisyo ang lalaki. O sige, sabihin na natin, may gastos ka sa ganito. Isang bagay na wag gagawin, yung pambababae. Dahil yan ay ikaw walang respeto, dahil babae rin tayo. Ako bilang babae, respeto ay napakahalaga. Maging para sa mga anak ko noon. Kaya dumating ako sa punto, sa nakipaghiwalay na ako totally. Dahil nga, sabi ng magulang ko, ng nanay ko, pag ikaw nag-asawa, kayo, darating ang panahon na yun, magmahalang kayo, manatili kayong buo, gaya ng aming pamilya buo. Pero subalit, laging ganun ang nangyayari, kawalan ng respeto, puro pambababae, paulit-ulit. Paulit-ulit, hindi lang isang beses, dalawang beses, paulit-ulit. Hanggang sa dumating ako sa puntos na ang nanay ko ay pinuntahan ko talaga din siya sa puntod at sinabi ko, Inay, hindi ko na kaya, patawarin mo ako. Hindi ko kaya ang gusto mo noon na payo sa amin na manatiling buwang pamilya. Hindi ko na kaya, isa lang ang linya ko. Gusto ko pang mabuhay. Yan po lang ang aking nais. Kaya tulong, suporta ang nais po namin. Isa batas po ang diborsyo. Maraming salamat po.